You will now face the consequences. Subscribe to channel. Please like and subscribe. It is with just one simple click. Subscribing shows you, while skipping might suggest otherwise. Pinagdalawang isip na ikitan ang misteryong nag-iingay sa bunga ng kanilang kahanan. Ano na yan? Dapat din na nagpain ng toys. I am very excited. Let's do this. I am very excited. Let's do this. Hanggang may naaninag daw sa ano sa bubong. Pero nakitigan daw nila itong maigil. Nagsipayuan ang kanilang mga banghigo. You're using the text to they. Even kids think they. You're using the hey, you can play now. At ang tukod nila sa nakita nila di manong hindi na nilala. You're using the tech. Siguro po parang tiktik siya. At meron daw talaga itong kuntinya sa kanilang bahay. Sanae? Dahil sa kakatuwang karanasan, hindi mo na. Kakatakutan na ngayon sa kanilang barangay. Maniniwala ko. Meron ko dito talaga. Bakit? Pinsigo sila. Ang nanggagambala sa kanila. Hindi naman o, isa talagang teknik. Wala pa siya. Ganyan talaga niya. Mamanguraw mo sa ulo. Sa kanya lumabas mo yung unique characteristic ay mahaba yung dilay niya. Sa akin na ito ay lalaki dahil pinapupuluhan niya ay babae pero hindi lang basta-basta babae. Kailangan mo kiss.
ilang araw niyang pamamalagi sa bahay ng kanyang mga magulang. Si Lynn ay kakaiba raw talagang naramdaman. Tuwing gabi na kami siya nasa kasama. Yung nasa pangkama ko, okay. Yun lang ang anak niya, yung magano. Yung time lang na nandito siya. Hanggang gabi noong April 14, You're using the text-to-speech ni Lynn ang iniindang sakit. game start. Yan po. Habang naninilipit na sa sakit si Lynn, si Karen, hindi naman mapakali. Dahil sa naririnig na kaluskos sa kanilang bubong. Nakaiba na po yung ginagawa niya. Ang aming lutot-lot na po. Mula nung gambalain daw sila, ang di naman tiktik si Lynn, pirmi na tinututo. Mga ilang araw ko lang nililip talaga kami. Ano ba yan? Butot tabi. Alam ko kami na kasi nito sa mga bintana nililip ko kami sa kapag ng bawang. Saan yan sa Cavite? Kaya pinag-isip Laing? Kaka-polis lang. Nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Tumayo eh. Parang tao. Nanakaw. Pero naging mga nakakita, mabalahiro niya. Nagbubura nila, tumayo. Ayun yun. Natatakot na po ako. Nanginginig pa kalam ko. Natakot ko talaga para sa bibig. Si Junebird, buong tapang na umakyat sa kanilang bubungan. Pero iba ang kanyang nadatnan. Bigla ko siyang naging pusa. Iba yung kalskas ng pusa. Iba ko yung kalskas ng aswang. Totoo po yung ganyan na. At para patunayang hindi lang basta pusa ang nadatnan nila sa kanilang bubong. Ilabas lang nila ang kanilang bubungan. Bakas ng kami. Mo, kota. Malaki pa sa balad ng lalaki. Kakaiba po eh. Kakamalakas po yung pagkabakas ng kanilang. Sa bubungan ng kanilang sanay, totoo nga bang sa tiktik ang nagipang bakas ng kamay sa bubungan ng pamilya Monares? Na alam ko imbestiga na Kanino na matangkad na kulitin po doon sa may bahay na may buntis. Nananggulo kamakayan sa Cavite. Pusay! Ngayon, ang mga buntis sa barangay na ito. Moy. Cavite. ほっといてくれよ。 Labo-labo dito sa ano, isang misteryosong nilalang. Nakasuma. Ano kasi ng tao? Sarap! Bawo ka! Bilangan yung talaga niya. Kasi yung kakaliga. Kasi mabangin ako yung sa kanila. Mat! Sa patuloy na pagtipak Opoy. ng aming team, na-discover nilang hindi pala ito ang unang beses na may inataking buntis sa kanilang barangay. Kasi po, ganyan din po nun. Kasi yung mga tao, kanino na matangkad na kulitin po doon sa may bahay na may buntis. Ang buntis na di mano, naka-face-to-face pa ng kakatuwang si Tita. Hindi po ng kanya 8 po p.m. Time na yun, nasa labas po yung mga tao. Maaga po po. Yung pugad na po ako sa laway po.
Makulit po siya na itim, tapos mahaba po yung buhok niya, malaking tao po. Dahil sa takot, si Kisha napaal sa balutan at lumipat sa ibang barangay. Hindi na po talaga ako parang ayoko na ulit umuwi doon kasi lumalabas na naman siya. Sa labas. Sa labas. Samantala, ang deklarasyon sa pare, pinasuri namin sa eksperto. Una nakatagilid yung pusa eh. Hindi nila, nag-reactive din sa flash ng camera. Definitely, sa kung pusa or kahit naman hindi siya yung kakagawa. Yung ating dahil din sa angulo na nag-reactive dahil nasa baba ng sila ng bahay nila. May napansin din siyang marka ng paa ng pusa sa larawang buha sa sinasabing bakas ng kamay. Dahil nakikita niya yung shadows, hindi niya na makita kung nakakabang pusa, nakakalikod, siguro pati niya nakakaligid, tapos nung humarap, tsaka lang bilang yung buha. Doon lang yung nakakita na pusa. Sa pintura, Ganyan nga, mga pusa umiilaw, matay. Hindi siya na-treatment ng mga You're using- pinturan siya, yung mga kamay ng mga dating pintura niya, bawang nila sa part ng bubong niya, sinento niya. Nagkakaroon na po yung regulation na niya. Dahil araw na nag-face yung pintura. Samantala, dahil patuloy pa rin ang pagdurugo nila sa ng aming pila, ibinunyag nila ilang beses na rin pala sa dating Pwede po natin makonsider yung psychological stress and physical stress. Meron po kasi nagbibigay ng stress na dagdag pa yung kanyang history ng pagkakaroon na natin ng pusyata. Nabanggit niya din na nagbubuhat siya ng mabigat, dapat po talaga pag buntis, less than 5 kilo, binubuhat po natin yung mga buntis na tao. Very influenced, affected by their hormones, ibig sabihin emotional, and sometimes yung emotions nila mo, hindi ka kapaniwala sila sa mga superstitions, madaling silang matakot, syempre mas kapatid sila sa mga superstitions. walang scientific basis yung ganung mga panganiin na black cat, ano siya, evil. Paalala lang din sa mga tao na ang pananakit ng hayop ay labag sa batas at pwede kayong maparusahan ng up to 2 years imprisonment or up to fine of up to 200,000 pesos kapag kayo ay napatunayan nanakit ng isang hayop. Nasa kanila hindi sila maniwala mo, bahala po sila. Kung ano ang pinaniniwalaan natin, yun ang bumubuo sa mga kwento ng ating gabi. At gumigising sa mga takot, pilit nating idinidibing. Bago tayo lamunin ang ating malikot na imahinasyon, bago tayo bulagin ang sarili paniman, mabuti maging mapanuri, at hindi tayo mabiktima ng mga mahahaba at makakati ang tila. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video Ayan yun eh, si YouTube channel. And don't forget the bell button for our latest updates. Baka ano yung ibon na malaki. Pusa nga. Kasi nga pag akyat ng lalaki, pusa yun nandun. Ako ng pusa, nanawa niya pa akong aso. You. What? Lumingon nga yung pusa, eh, may gumanon eh. Parang yung buntot niya. Oh no! Asa na si ano? Athena! Athena! Oh no! Wait, Oh. Athena! No! Hanapin mo si Athena. Athena! 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 Athena
aswang to eh. Oh, ayun o, aswang mo yun. Wala. Wala, aswang. Final round. Baba, black sheep, have you really won? Yes, sir. Read back slow. One for the master and one for the dame. One foot how do we start away? Baba, black sheep, Happy faithful. yes sir, yes sir. Read back slow. Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist ya? Patay ang kapitan ng isang barangay sa San Pablo, Laguna. Level. Red, white, blue, red, white, green, yellow, blue, orange. There's a fire in the Wait, you're on. What color? Black. You? Black ba yan? Black. Green. Black. Green. Oh, Mamma mia, Yay! here I go again. Mama, Mali yung white. sorry. My gosh! Mali yung white. Ito na nga, tinanggal ko na nga, di ba? Ah! Look! Sino here? Bakit? Wait mo, may racket. No! What happened? What happened, Bella? Why are you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will fade to me. What happened to me? Mali! Now to... Yan na. Ayos na. Mamma mia! Ayay! Ala! Ah! Oh no! Ano? Oh no! Ate Lia! Loki na na Loki, oh. Ah. Ow! 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 Tulala. You're using victory. Tulala. Victory.
itong sa dulo. Oh no! Pogi. Pogi. Poso. Poso dito ka. Pogi, 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 pogi. Dito may nakita, nung isang araw may nakita akong uwak eh. Ah, yung itim na ibon. Ang laki. Hala ko ano, oh. Hala ko na yung may isa pa rin dati, may nakita rin ako dati, nag-i-e-bike kami doon naman sa Mistral. Mas malaki yun. Sa lumipad siya papuntang ano. Ano yun yung ano dyan sa Erika? hindi, sa Mistral, yung ano subdivision niya, malapit siya sa labas. Hindi na kayo nakaming kasama siya. Very ano? Dili, Mistral nga. Lucky. Dito, Wait. dito. Ano yan? Uy, Asan na yung ang laki mo. ducky? Pauwi kami yan lang. Tapos nung isang araw din dito, uwak. Asan na yung Bumapo dyan sa may poste dyan. Tapos lumipad. Uwak eh. ducky? Hey, ma'am. Search mo na ako. Aswak. Asan na yung ducky? Ano yung gantong kubo? Sino yung kasama? Ang trabaho. Uy, ugasan mo na yung mga baso, April. Ay, natatambakan ng ugasan. Higanting Hindi pa isda. nagre-reply. Makain daw ng tao. At ang tawag nila rito, punto. Isa sa mga kanya ang pinakamalaking paggawaan ng harina punto sa Barangay Paho sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang pabrikang ito nang dahil daw sa dekalidad nilang produkto, na ang kanilang negosyo. Oh my God! Bali-balita ng mga tiga-barangay Oh my God! Raw lumago ang pabrika dahil meron daw itong inaalagaan pampaswerte. Isa raw higanting isda na halos singlaki ng barko, may malalaking mata, bibig at matatalas na kaliskis at ngipin. Ito ang tinatawag nila punto. Sabi nila, inalagaan daw. Alam mo, kumakain ng tao. You're using- My son. Hindi po ako sa shark. Pero para magtuloy-tuloy daw, swerte ng kumpanya. Kailangan pakainin ang punto ng kanilang mga trabahador. Nakapanayam ng aming team ang 40 taon ng empleyado rito, si Edgardo. Taong 1980 pa raw nung unang kumalat ang kwento tungkol sa punto sa kanilang Asan pabrika. na yung ducky? Nagsimula raw ang mga diver na inutusang sumisip sa salvage ang pagsisid ng diver na yon. Meron daw bumulaga sa kanyang isang malaking mata na sinlaki daw ng palanggana. Ang ito na ang sinatatakutan punto. Kung makikita mo yung ganong kalaking mata, so ano kaya ang katawan ng isang isda na yun? Ang sabi pa ng mga taga rito, mainam daw kasing tirahan ng punto. Pwesto sa dagat kung saan may sarili rin ito, daunan. Ang ilalim na bahagi raw kasi ng daunan, tirahan ng punto. At ang itinuturong dahilan kung bakit naging higante ang punto. Hindi sila na-istorbo at saka marami silang yung mga spillage ng aming mga raw material. Sa kanilang daunan, mas malakas din daw ang current kuryente ng tubig. Wala nila, magagawan pa rin ito. Kaya bihira na raw ang lumalangoy malapit dito sa takot na baka pagkililanin din sila na sinasabing halimaw ng karagatan. Bilang babala, naglagay na rin sila ng karatula na bawal pumasok o lumapit sa dagat. 6 na dekada ng residente ng Barangay Paho si Mang Fernando. Tandang-tanda pa raw niya ang isa nilang kasamahan taong 1980. Sumisip daw noon sa daunang biglang pumasok ang punto.
bumalik. Mula noon, wala nang nalisni doon. Ayon sa historia, si Maria Dolores Nunez, bago pa dumating ang mga Kastila, may isang lugar dito sa Cebu na pinaniniwala ang naging unang tahanan ng Pugto. Pinaya, sunod pa raw na ipinangalan ng lugar sa sinasabi si Monster. Ito ang bayan ng Napansin-pansin ang estatwa ng isang dating isla. Ito nga raw ang Pugto. The name of Alcantara before is Pugtong, tapos pinalitan siya after the Spanish government decided to rename the town. Kasabay ng ibang towns din siguro. Alcantara yun. Si Geraldine, 10 taon na nakararaan nung inatake raw siya ng Pugto. You're using the text-to-speech feature. Choose a Kaso lang, namumata sa akin sa aking paa. Sorry, son. Hindi pa man daw siya nagtatagal. Biglang may bumakat sa kanyang paa. Dali-dali raw siyang umahon. Mga sabi sa ninong namin na sa mga nangyayari doon, Pugtong ang humatak sa akin. Naniniwala ako na Pugtong meron pa rin hanggang ngayon. Pero bukod sa barangay Paho at Alcantara, ang sa simbahan, sa parokya ng San Fernando del Rey. May Pugtong daw sa ilalim ng altar sa simbahan dito sa Liluman. Tapos may malaking lagun sa so, dyan. Doon daw kumira ang Pugtong na ilalim ng simbahan. Malaking mata at saka nakatatakot yung itsura. Ang sinasabing lungga ng Pugto, ang Believing in me? daw ng altar. Meron talagang underground cave under the altar of this church. Siguro, yung pare noon, Believing in me? The boy smiled and hugged her. Ang simbahan, 60 meters lang ang lahat ng dagat. At noong 1950, ang sahig daw nito gawa sa tabla. Kaya raw ang mga nagsisimba noon, madalas daw makaramdam ng kakaiba sa sahig. Parang magbisa ang Pugtong mo tayo na siya po magbisa. Nya, tama na tirandaan naman na. Bigyan mo naman na, bitayos naman na. Wala na siya. Usap-usapan pa raw sa kanilang parokya ang mga sakristan noon na nakakakita rin daw sa Pugto. Nagdiditag na ko mami. Ano kami sa kanya din eh. Nagdiditag na ang kanang. Okay. bata pa po, ibaw na pa ang namun. Kamay pa po, pang-sound po, naging ako na ngayon na Pugtong, nako tayo. Kanyang siya, di pa. Ilang sa simbahan, lumog ng tubig. Kita sa Pugto ng Cebu, mukhang na mga kwento-kwento tungkol sa Laki, oh. na nananakit Pisyo. daw ng tao nang ilang taon lang ang nakararaan. Nahuli raw ito at ang mas mahindik-hindik daw ilang nag-akala na ang nahuling Pugto kumain daw ng tao. Lalo't may nakita nitong tsapa katulad ng sa pulis. Kaya ang malaking tanong pa rin, totoo ba ang Pugto? Pero ang Pugtong na yun, hindi pala sa Cebu nahuli, kundi sa isla ng Antique. At hindi ito Pugtong, kundi fish o malaki lapu-lapu. Wala talagang nakain na tao. Kung dating isla na to. Kaya nahirap naman sa doon sa doon.